Isang karaniwang umaga lang noong Marso taong 2012 sa tahimik na bayan ng Morgan Hill, California ang gumimbal sa buong komunidad. Sa oras na ito ay naghahanda si Shera May Lamar, isang 50 na taong gulang na dalagita para pumasok sa paaralan. Pero wala siyang kamalay-malay na iyon na pala ang pinakahuling umagang makikita siya ng kanyang pamilya. Matapos niyang magpaalam ng mahigpit na yakap sa kanyang ina ay masigla pa siyang lumakad papunta sa bus stop gaya ng araw-araw niyang ginagawa. Pero ilang minuto lang ang lumipas, bigla siyang naglaho. Walang nakakita kung saan siya tumungo, walang nakarinig ng sigaw at walang bakas kung saan siya dinala. At dito na magsisimula ang isang misteryong pagkawala ni Shera na mag-iiwan ng takot, tanong at pangamba na tatagal ng maraming taon. At bago natin to himay-himayin ay siguraduhin mong nakasubscribe ka na dito sa ating channel at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng krimen na tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Ipinanganak si Shera noong Oktubre 19 taong 1996 sa Fremont, California. Pangalawang anak siya ni Marlene at may nakakatanda siyang kapatid na babae na si Daniel na may 6 na taon ang agwat sa kanya. Kilala si Shera bilang masayahin, palabiro at laging nagbibigay ng ngiti sa paligid niya. Madalas sabihin ng mga guro na siya ang class clown dahil palagi siyang nagpapatawa sa klase pero hindi kailanman naging pasaway. Ayon sa mga kaibigan at kamag-anak, si Shera ay may tiwala sa sarili at kaya rin niyang iparamdam iyon sa iba. Mahilig siya sa mga aktibong gawain tulad ng pagsasayaw at nang maging teenager siya, sumali siya sa cheerleading team ng kanilang paaralan. Hilig din niya ang manood ng mga animated movies kasama ang kanyang ama, isa sa mga bagay na nagpalapit sa kanilang dalawa. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil naghiwalay ang mga magulang ni Shera noong bata pa siya at makalipas lang ang ilang taon, nagkaroon ng bagong karelasyon si Marlene, ang ina ni Shera. Lumipat ngayon sila sa Morgan Hill kasama ang bagong partner ng kanyang ina habang nanatili naman ang kanyang ama sa Fremont at ang kanya namang ate ay nag-aaral sa kolehiyo sa Sacramento. Katulad ng maraming kabataang babae, ayaw sanang iwan ni Shera ang kanyang mga kaibigan at ang buhay na nakasanayan niya. Medyo alanganin din siya sa ideya na nakatira sila sa bahay ng lalaking hindi naman asawa ng kanyang ina, pero dahil likas siyang positibo at palakaibigan, mabilis siyang nakibagay sa bagong paaralan. Naging bahagi agad siya ng cheerleading team at nagkaroon ng mga bagong kaibigan, pero hindi rin niya pinutol ang komunikasyon sa mga dati niyang barkada sa Fremont. Madalas pa rin siyang bumisita roon kapag weekend at kahit may mga hindi pagkakaunawaan minsan sa pagitan nila ng kanyang ina, masasabing maayos pa rin ang naging takbo ng kanilang relasyon. Madalas silang mag-usap ng bukas loob at halos araw-araw din siyang tumatawag sa kanyang ate para magkwentuhan tungkol sa school, mga kaibigan at mga lalaking nagugustuhan nila. Ngunit nang akala ni Shera ay unti-unti na siyang nasasanay sa bago niyang buhay, isang pangyayari ang tuluyang gumiba sa lahat ng iyon. Isang araw na hindi kailanman malilimutan ng kanyang pamilya. Marso 16 noon taong 2012, walang kakaiba sa umagang iyon. Gaya ng dati niyang ginagawa araw-araw ay bumangon si Shera, nag-ayos, kumuha ng selfie at ini-upload ito sa kanyang online diary. Pagkatapos noon, niyakap niya ang ina at nagpaalam, sabay sabi pa dito ng I love you. Mula roon, naglakad na siya papunta sa bus stop. Ilang oras ang lumipas ay nagpadala ng mga mensahe si Marlene kay Shera upang paalalahanan siya tungkol sa mga gawaing bahay pagkatapos ng kanyang klase, pero nagdaan ang mga oras, walang sagot mula sa kanyang anak. Inakala ni Marlene na abala lang ang kanyang anak sa eskwela, pero pagsapit ng 3:45 ng hapon matapos ang trabaho ay tinawagan ni Marlene si Shera pero wala pa ring sumasagot. Nang mag-aalas 6 na ng gabi, nakatanggap siya ng email mula sa automated system ng paaralan. Nalaman niyang si Shera ay hindi kailanman pumasok sa klase nung araw na yun. Doon na nagsimulang manlamig ang pakiramdam ni Marlene. Sa desperado at nanginginig na boses ay agad itong tumawag sa 911 at inuulat na nawawala ang kanyang anak. Kung nalaman lang sana niya iyon ng mas
maaga ay mas mabilis sana niyang na-report ito sa mga otoridad, pero sa kasamaang palad, ilang mahalagang oras na ang nasayang bago tuluyang naiparating ito sa mga kinauukulan. Pagkatanggap naman ng ulat ay agad nagsimula ang investigasyon. Una nilang sinuri ang CCTV footage mula sa school bus at doon nila nalamang hindi kailanman sumakay ng bus si Shera. Mula roon, malinaw na may nangyari sa pagitan ng bahay nila at ng bus stop. Pero nang suriin nila ang mga nakaraang araw ng security footage, walang bakas na makakatulong kaya sinimulan na nila ang malawakang paghahanap sa buong lugar. Sa una, itinuring ng Santa Clara County Sheriff's Office ang kaso bilang karaniwang missing person report dahil wala pang ebidensyang magpapatunay na may masamang nangyari kay Shera. Ngunit sa mga sumunod na araw, unti-unting lumabas ang mga pahiwatig na kabaligtaran nito. Noong Marso 17, natagpuan ang cellphone ni Shera na para bang basta na lang itong itinapon mula sa sasakyan. Nakita ito malapit sa isang kalsada sa Morgan Hill, mga 2 milya lamang ito mula sa bahay nila. Kinabukasan, isang pink na bag naman na may tatak na Juicy Couture ang natagpuan, 2 kanto ang layo lamang mula sa unang lokasyon. Kalaunan ay nakilala ito na kay Shera. Nandoon sa loob ang mga maayos na natuping damit nito, isang maong at t-shirt, pati ang lahat ng kanyang mga dokumento at $5 na kanya sanang pamasahe sa lunch. Lahat ng laman ng bag ay maayos at parang hindi man lang ito ginagalaw. Pagkaraan ng ilang araw, sinimulan na ang malawakang voluntaryong search operation. Ang paligid ng bahay ni Shera at ang ruta papunta sa bus stop ay puro matarik na burol, kagubatan at makakapal na damuhan. Mahirap itong lusubin pero hindi ito naging hadlang sa mga sumali sa paghahanap. Araw-araw, mga pulis at volunteers ang magkasamang nagsuyod sa lugar, naghahanap ng kahit anong bakas na makapagtuturo sana sa kanila kung nasaan si Shera. Nagpatuloy sila sa paghahanap at sa loob ng ilang araw lamang ay mahigit 150 na piraso na ng posibleng ebidensya ang nahanap. Isa na rito ang isang kahon na may label na handcuffs at mga ginamit na kondom ang nadiskubre ng isang volunteer mga 1 milya mula sa bus stop, pero hindi pa malinaw kung may kinalaman iyon sa pagkawala ni Shera dahil ang lugar na iyon ay kilalang tambayan ng mga kabataan na madalas magtipon para uminom o magparty. Noong Marso 20, opisyal nang klinasipika si Shera bilang biktima ng sapilitang pagdukot. Ibig sabihin, may kumuha sa kanya na labag sa kanyang kagustuhan. Dahil dito, mas lalo pang tumindi ang kaso. Sinuri rin ng mga eksperto ang cellphone at computer ni Shera, pero wala silang nakuhang matibay na ebidensya. Gayunman, pinagtutuunan ng pansin ng mga investigador ang lahat ng rehistradong sex offender sa lugar noong panahong iyon at doon isang nakakagulat na pangalan ang lumabas, ang mismong ama ni Shera. Noong taong 2009, kinasuhan si Steve Lamar ng 10 bilang ng pang-aabuso sa bata na nangyari 5 taon bago iyon. Umamin din siya sa isang kaso ng pang-aabuso sa 3 kaibigan ni Shera na noon ay 8 hanggang 9 taong gulang pa lamang habang ito ay nag-overnight sa kanilang bahay. Nakulong siya ng 1 taon at dahil dito, ipinagbawal sa kanya ng korte na tumira kasama ang isang menor de edad. Ito rin ang dahilan kung bakit lumipat si Shera sa kanyang ina, ngunit matapos ang masusing investigasyon, agad namang inalis si Steve bilang suspect. Wala daw nakita ang mga investigador na magpapahiwatig na tumakas nga si Shera ng kusa at pumunta sa kanyang ama. Ang pagkawala niya ay labis na tumama sa buong komunidad at tila si Shera ay naging parang anak na ng lahat dahil halos lahat ng taga-komunidad ay nag-aalala para sa kanya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis ay hindi rin tumigil ang mga volunteer sa kanilang araw-araw na paghahanap. Sila ay umaasang may madidiskubreng katotohanang magbabalik sa kanyang pamilya. Sa walang kapagurang pag-iimbestiga ng mga otoridad ay sa wakas, noong Marso 28, may nakitang DNA sa pantalon ni Shera na nakatupi sa kanyang bag. Natukoy ng mga investigador na ang DNA na ito ay tumutugma sa isang lalaking
nagngangalang Antolin Garcia Torres. Siya ay isang 21 na taong gulang na nagtratrabaho sa isang lokal na supermarket at nakatira ito sa isang trailer park, mga 8 milya lamang ang layo mula sa bahay ni Shera. Kasama niyang nakatira doon ang buntis niyang kasintahan, ang kanilang 18 na buwang gulang na anak at ang kanyang ina. Habang iniimbestigahan si Antolin, lumabas na 3 magkakahiwalay na babae na ang dati nang nag-ulat sa pulis na may nagtangkang dumukot sa kanila sa parking lot ng supermarket kung saan nagtatrabaho si Antolin. Isa sa mga biktima ang nagsabi na sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang maliit na kutsilyo pero nahawakan ito ng lalaki at itinapat sa kanyang leeg. Lahat ng babae ay nakaligtas dahil sa malakas nilang sigaw o sa presensya ng ibang tao sa paligid, pero wala sa kanila ang direktang nakilala si Antolin. Pero sa isa sa mga insidente ay may nahulog na stun gun mula sa suspect at nang suriin ito, tumugma ang fingerprint kay Antolin. May record din si Antolin ng karahasan at relasyon sa menor de edad noong 2010 at dahil dito, nagsimula ang mga pulis ng 24 oras na pagbabantay sa kanya. Nang suriin nila ang CCTV footage mula sa trailer park, nakita nila ang pulang Volkswagen Jetta ni Antolin na umalis sa lugar 15 minuto bago lumabas si Shera ng bahay para pumunta sa bus stop. Ang parehong sasakyan ay nakita rin sa footage sa lugar kung saan huling nakita si Shera noong Marso 16. Sa pagkakataong iyon, agad inimbitahan si Antolin at dinala sa presinto para tanungin, pero sinabi ni Antolin na nang araw na mawala si Shera, pumunta raw ito sa ilog upang mangisda pero wala naman siyang maibigay na testigo o ebidensya para patunayan ang alibay niya. Kaya diretsahan siyang tinanong ng mga pulis kung wala daw ba talaga siyang kinalaman sa pagkawala ni Shera at kung paano daw ba napunta ang DNA niya sa mga gamit nito. Ang naging tugon ni Antolin ay lubos na ikinagulat ng mga pulis at di niya alam na lalo lang itong magpapahamak sa kanya. Paliwanag niya ay madalas daw siyang magparao sa loob ng kotse at pagkatapos ay nagpupunas gamit ang tissue at baka raw may isa siyang itinapon sa labas ng bintana at siguro daw ay aksidenteng nahangin ito sa bag ni Shera. Pero ang hindi alam ni Antolin, hindi pa sinasabi ng mga pulis kung anong klaseng DNA sample ang nakuha. Kaya sa pagsagot niya, siya mismo ang nagbigay ng palatandaan na maaaring may kinalaman nga siya sa krimen. Dahil dito ay hindi pinaniwalaan ng mga investigador ang kanyang paliwanag. Maraming saksi ang nagsabing nakakita sila ng kotse na kamukha ng kay Antolin malapit sa bus stop sa oras na pinaniniwala ang nawala si Shera. Noong Abril 7 naman ay nakakuha ang mga pulis ng search warrant para sa sasakyan ni Antolin at doon ay nakakita sila ng mga nakakakilabot na ebidensya. Ilang hibla ng buhok ni Shera ang nakasabit sa isang lubid sa trunk at nakakita rin sila ng mga fingerprint nito sa hawakan ng likurang pinto. Kasabay nito ay gumamit na rin ng cadaver dogs ang mga otoridad para hanapin kung saan maaaring itinapon si Shera o ang anumang bagay na magbibigay linaw sa kaso. At matapos nga ang halos 2 buwang pagmamanman, noong Marso 21 taong 2012 ay inaresto ng mga pulis si Antolin Garcia Torres para sa pagdukot at pinaghihinala ang pagpatay kay Shera May Lamar. Ang kaso ni Shera May ay umabot sa pambansang atensyon at lumabas pa ito sa isang episode ng America's Most Wanted kung saan libu-libong tao ang nakisimpatya sa pamilya ni Shera. Noong Marso 16 taong 2013, isang taon matapos siyang mawala, nagtipon ang buong komunidad ng Morgan Hill upang alalahanin siya. Nagpalipad sila ng mga lobo na may helium sa paboritong kulay ni Shera at bawat isa ay may taling laso at munting mensaheng puno ng pag-asa at pagmamahal. Pagkalipas ng halos 1 taon noong Pebrero 11 taong 2014, formal nang kinasuhan si Antolin Garcia Torres pero paulit-ulit pa rin itong tumatanggi sa mga paratang sa kanya. Sa loob naman ng ilang taon, ang voluntaryong operasyon sa paghahanap kay Shera ay nagpatuloy. Linggo-linggo silang naglalakad, naghuhukay at nagsusuyod ng mga kagubatan at latian at umaasang makikita man lang ang katawan o mga labi ni Shera.
Shera. Ito ay naging isa sa mga pinakamahabang tuloy-tuloy na search mission sa kasaysayan ng Estados Unidos. Pero sa kasamaang palad, makalipas ang 3 taon noong Marso 14, isang mabigat na desisyon ang ginawa ng pamilya sa kabila ng sakit. Opisyal nilang tinapos ang operasyon ng paghahanap kay Shera. Setyembre taong 2015 naman ay inanunsyong magsisimula ang paglilitis laban kay Antolin ng Abril 25 taong 2016, ngunit ilang beses itong naantala. Tuluyan lamang itong nagsimula noong Enero 30 taong 2017. Mula sa unang araw ng paglilitis, binalaan ng prosekusyon ang mga hurado na posibleng igiit ng depensa na tumakas lang si Shera sa bahay para makita ang kanyang ama, ngunit kahit walang bangkay, walang armas at walang saksi, tumindig ang kaso sa pamamagitan ng forensic evidence, DNA samples at mga palatandaang pangyayari. Ayon sa prosekusyon, malinaw sa ebidensya na pinagapos, kinalatkad at inilagay sa trunk ng sasakyan ni Antolin si Shera. May isang pulis din ang nagpatotoo na may matinding amoy ng ihi sa pantalon ni Shera nang ito'y matagpuan, mas mababa sa 4 na milya mula sa bus stop. Ipinahiwatig ng mga natagpuang damit kabilang ang kanyang underwear na maaaring hubad na ang katawan ni Shera nang ito'y itinapon. Ang mga putik at dumi naman sa mga damit nito ay nagpapatibay sa hinalang kinaladkad siya sa lupa. Binanggit din ng prosekusyon na kusang nagsalita si Antolin tungkol sa kanyang sexual habits noong unang interogasyon kahit hindi pa sinasabi ng mga pulis kung anong uri ng DNA ang nakuha sa mga damit ni Shera. Isang pagkakamaling lalo lang nagdulot ng hinala laban sa kanya. Tumistigo rin ang ina ni Shera na si Marlene sa korte at ikinuwento niya ang relasyon nilang mag-ina at kung paano noong umaga ng Marso 16 ay naghalikan at nagpalitan pa sila ng I love you bago ito umalis papasok sa eskwela, pero iyon na pala ang huling beses na makikita niya ang anak. Kasunod nito ay tumistigo din ang dating kasintahan ni Antolin na sa panahong iyon ay tuluyan nang nakipaghiwalay sa kanya. Halos 90 na minuto siyang tinanong, ngunit sinabi niyang kaunti lang ang natatandaan niya tungkol sa umagang nawala si Shera. Sa cross-examination, lumabas na hindi tugma at paulit-ulit nagbago ang mga pahayag niya tungkol sa galaw at lokasyon ni Antolin sa mga nakaraang taon, isang bagay na lalong nagpalalim ng mga tanong sa katotohanan ng kanyang mga sagot. Inamin din niya na may mga ilang bahagi ng kanyang salaysay sa grand jury na peke, partikular na tungkol sa paraan daw ni Antolin ng pagtitiklob at pagro-roll ng kanyang pantalon. Mahalaga ang detalyeng ito dahil ganito rin ang pagkakatiklop ng pantalon ni Shera nang matagpuan ito sa loob ng kanyang backpack kasama ng iba pa niyang damit, pero sinabi niya sa mga hurado na imposible niyang malaman kung paano magtiklop si Antolin ng pantalon dahil hindi naman ito naglalaba o nag-aayos ng mga damit sa bahay. Isa pa sa mga matibay na ebidensya ng prosekusyon ay ang di umano'y binili ni Antolin bago mawala si Shera. Ayon sa record ng membership card sa supermarket, bumili raw siya ng turkey baster, isang gamit sa kusina para mag-inject ng sauce sa karne o sumipsip ng taba at 1 galon ng bleach. Maaaring gamitin ang mga ito para burahin ang mga bakas ng DNA matapos ang isang pag-atake, pero sa kasamaang palad ay hindi nakita ng mga otoridad ang alinman sa mga gamit na ito sa kotse o bahay man ni Antolin. Nang tanungin ng taga-usig ang dating kasintahan ni Antolin tungkol dito, sinabi nitong wala siyang alam sa naturang pagbili, pero binanggit niya na bihirang-bihira raw mag-grocery mag-isa si Antolin, lalo na't hating gabi nang maitala ang transaksyon. Kung sakaling ginawa nga niya raw ito, sigurado raw na nabanggit sana ni Antolin sa kanya ang tungkol sa mga biniling gamit sa bahay. Idinagdag pa ng babae na ilang araw matapos mawala si Shera, nagpunta raw si Antolin kasama ang 2 pang kaibigan sa Fresno para mag-snowboarding. Sa biyahe, gumamit daw ng cannabis si Antolin. Ayon naman sa kampo ng depensa, maaaring ginamit ni Antolin ang turkey baster bilang kasangkapan sa paggawa ng concentrated cannabis, isang argumentong ginamit nila para ipakita na hindi iyon kaugnay ng pagkawala ni Shera. Ipinunto rin ng depensa ang mga dahilan kung bakit naniniwala silang inosente si Antolin. Una ay hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Shera. Pangalawa, tinanong nila kung bakit ang buhok ni Shera na sinasabing nakita sa loob ng sasakyan ng akusado ay wala sa unang litrato ng ebidensya, pero bigla na lamang daw lumitaw sa mga sumunod na kuha. Bukod pa rito, iminungkahi ng depensa na baka ang tunay na salarin ay ang
driver ng isang kulay brown na kotse na nakita sa lugar kung saan nawala si Shera noong Marso 2012 at bagaman ipinagbawal ng korte na banggitin sa harap ng mga hurado ang nakaraang kaso ng ama ni Shera na may kinalaman sa pang-aabuso, nakasaad sa mga dokumentong iniharap ng abogado ni Antolin na posibleng tumakas nga si Shera dahil sa problemadong buhay sa kanilang tahanan at sa hirap niyang hinaharap sa eskwela. Ayon sa kampo ng depensa, lumipat daw si Shera sa Morgan Hill wala pang isang taon bago siya mawala at hindi raw ito masaya sa bago nitong tirahan. Sinabi rin nila na minsan daw ay inamin ni Shera sa isang kaibigan ang plano niyang tumakas at ipinakita pa raw nito ang isang maletang puno ng mga damit niya. May ilang kaibigan si Shera mula Fremont na tumistigo sa korte at kinumpirma nila na hindi talaga masaya si Shera sa paglipat nila sa Morgan Hill pero duda rin silang kaya nitong tumakas ng kusa. Ayon naman sa kaibigan niyang si Shannon, noong araw na nawala si Shera, nag-text daw ito sa kanya na excited siyang bumisita sa dating bayan at uminom ng mga pills. Ang tinutukoy niya dito ay ang bawal na gamot na kilala bilang ecstasy. Ginamit ito ng depensa para sabihing nakikihalubilo pala si Shera sa mga taong may koneksyon sa iligal na gawain at posibleng tumakas ito o nadampot ng mga sangkot sa kalakalan ng droga. Pero agad naman itong itinanggi ng mga kaibigan ni Shera at sinabi nilang typical lang iyon sa isang teenager at wala itong kinalaman sa pagkawala niya. Upang pabulaanan ang argumento ng depensa na nagkataon lang ang koneksyon ni Antolin kay Shera, tinawag ng prosekusyon si Janet Kenner, isang babaeng kilala sa mga kaibigan ni Antolin. Kinumpirma ni Janet na alam niyang may isang kabataang babae na nag-aaral sa parehong paaralan ni Shera pero hindi raw niya naisip ang koneksyon hanggang sa nawala ang dalaga. Hinarap din ng depensa ang paratang ng prosekusyon tungkol sa di umano'y 3 pagtatangka ni Antolin na mangidnap ng mga babae sa parking lot ng 2 supermarket noong 2009. Ito ay 3 taon bago mawala si Shera. Giit ng depensa, wala ni isa sa mga biktima ang nakapagturo kay Antolin sa line-up ng mga suspect. Sumunod namang tumistigo ang nakakatandang kapatid ni Antolin. Ikinuwento niya sa mga hurado kung paano silang magkapatid ay madalas na lumaki ng mag-isa. Ibinunyag niya na nakakulong ang kanilang ama noong panahong iyon. Ito ay lasinggero at palaging sinasaktan ang kanilang ina sa harap nila. Mas masaklap pa ay inamin niyang inabuso siya ng ama mula edad 5 hanggang 15. Tungkol naman sa ebidensyang DNA na iniharap ng prosekusyon, iginiit ng depensa na hindi raw nasunod ang tamang proseso sa paghawak ng mga sample at nakontamina umano ang bag na may damit ni Shera. Dahilan para hindi maging maaasahan ang resulta ng pagsusuri, pero marin itong itinanggi ng prosekusyon at sinabing maingat nilang tinipon at iningatan ang lahat ng ebidensya. Hindi na tumistigo si Antolin at noong Mayo 9 taong 2017, mahigit 5 taon matapos mawala si Shera at matapos ang 13 na linggong paglilitis, nagkaroon na ng pasya ang hurado matapos lamang ang 1 araw at kalahating deliberasyon. Naging unanimous ang desisyon. Guilty si Antolin Garcia Torres, isang 26 taong gulang sa kasong pagdukot at pagpatay kay Shera Lamar. Napatunayan din siyang guilty sa 3 bilang ng tangkang pagdukot na may kaugnayan sa carjacking na nangyari noong 2009. Hinatulan siya ng life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad na parol. Dagdag pa rito ay inutusan siyang magparehistro bilang isang sex offender matapos igiit ng prosekusyon na ang motibo niya ay may kinalaman sa pansariling pagnanasa sa likod ng pagkidnap at pagpatay kay Shera. Noong Nobyembre taong 2017, sinubukan ng abogado ni Antolin na makakuha ng panibagong paglilitis. Ipinunto ng depensa na dapat daw ay umatras ang hukom na namuno sa kaso dahil umano sa posibleng pagkiling o bias. Gayunman, tinanggihan ng isang hukom sa San Francisco ang petisyon. Pagsapit ng Disyembre taong 2020, tumanggi si Antolin na magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Shera Lamar bilang tugon sa isang sulat kamay na liham mula sa isang mamamahayag. Sa 4 na tanong na ibinigay sa kanya, isa lamang ang kanyang sinagot, ang tungkol sa kanyang pagiging inosente. Muli niyang iginiit na wala siyang kinalaman sa pagkawala at pagpatay kay Shera.
Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagdadaos ng libing kay Shera ang pamilya Lamar. Naniniwala silang walang saysay ang seremonya kung walang bangkay si Shera na ililibing. Noong taong 2022, sa ika-10 anibersaryo ng pagkawala ng dalaga, tahimik na nagtipon ang kanyang pamilya at ilang volunteers upang alalahanin si Shera at ang masasayang sandaling pinagsaluhan nila. Sa kabila ng matinding lungkot at pagnanais na matagpuan ang kanyang mga labi para sa ganap na closure, pinili ng pamilya ni Shera na alalahanin na lang siya ng may pagmamahal at hindi bilang biktima kundi bilang masayahing dalagang nagbigay liwanag sa kanilang buhay. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang nakakakilabot na paalala na sa isang iglap, maaaring magbago ang lahat. Walang ligtas na lugar kahit sa mga tahimik na komunidad. Kaya maging mapagmatsyag at huwag basta-basta magtitiwala, lalo na kung may kakaibang napapansin sa paligid. Kung isa kang magulang, pakaingatan mo ng higit ang iyong mga anak. Alamin kung sino ang mga nakakasama nila, saan sila nagpupunta at siguraduhin may laging nakabantay dahil minsan sapat na ang ilang minutong pagkukulang para mawala ang isang buhay na hindi na maibabalik. At kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay gaya ng dati, i-comment mo naman ang iyong saloobin at anong oras mo ito napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.